Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esgueran. Welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw ng Lunes, September 22, 2025, the day after the massive protest rallies against massive corruption na ginanap po kahapon. So meron po sa Luneta, meron din po dyan sa EDSA People Power Monument. And this is actually the first of our triple header for tonight, and we are recording this episode at exactly 5:03 in the evening or in the afternoon. Pero by the time na pinapanood nyo na po ito, 8:30 na po ng gabi. So magandang gabi po sa inyo lahat. Pag-usapan po natin itong, of course, bukod po sa rally, meron po kasing isang punto na dapat pag-usapan natin. Ano ba itong unprogrammed funds na ito? And doon po sa pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isa pong senador ang nagbanggit po. Kumbaga, basically, he blew the whistle on the very serious issues concerning unprogrammed funds. So siya po yung makakausap po natin ngayong gabi. I'd like to welcome again to our program si Senator Sherwin Gatchalian. Siya po yung tagapamuno ng Senate Finance Committee. Magandang gabi, Senator Sherwin, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian. Good evening sa ating mga televiewers. Thank you rin sa invitation. Okay, before we talk about the budget, tanungin ko muna kayo, ano bang impression niyo rito sa hinaing ng mga kababayan natin kahapon na lumabas po sa lansangan para magprotesta laban sa malawakang katiwalian dahil kayo po ay nasa isang posisyon, hindi lang po kayo ordinary senador, no? Nandun kayo sa position to make concrete reforms about this problem bilang chair ng Senate Committee on Finance. Nakakakilabot, Christian, dahil makita natin na lahat ng uri ng tao ay lumabas kahapon, from yung pinakasimple at ordinaryong mamayan natin hanggang sa mga celebrities. May mga ibang mga tao na pumunta at nagpahiwatig ng kanilang pagkakadismaya dito sa issue ng korupsyon. At although nabahidan lang ng hindi magandang pangyayari doon sa may Mendiola, no, may mga tawag nga nila anarchist kung nanggugulo, pero generally makikita naman natin na ang tao talaga ay dismayado dito sa mga nangyayaring korupsyon. Nung minomonitor niyo yung rally, kayo bilang isang public official, ano yung mga pinakatumatak sa isip ninyo? Well, Christian, napakagandang tanong yan. No? Nung pinapanood ko kahapon, ngayon bilang chairman ng Finance Committee, ang unang pumasok sa isip ko ay paano nating mahihinto at hindi na mauulit to sa 2026 budget. Kaya pinag-aaralan namin mabuti kung paano ba nangyari ito. At ang aking direksyon ay hindi maulit to sa 2026 budget dahil kung mauulit lang to, kung ma-re-reincarnate to sa 2026 budget, siguradong tuloy lang ang ligaya ng mga tiwaling opisyal. Kaya talagang dinireview namin isa-isa at sisiguraduhin namin na hindi na ito maulit sa 2026 budget. Okay. When you say ito, what specifically are you referring to po? Anong problema po sa budget? Well, so far, ang mga lumalabas ngayon ay itong flood control projects. Nakita ko kasi, Christian, pinag-aaralan ko bakit naging paborito ng mga tiwaling opisyal ang flood control. At sinubukan namin, actually sinubukan ng team namin, ako sinubukan ko rin. Napakahirap talagang makita with your own eyes kung nasaan itong flood control project. Bigyan kita halimbawa, no? Pag eskwelahan, makikita mo kaagad. Pag kalsada, madadaanan mo. Pero yung flood control, nasa liblib na lugar. Karamihan pa nga na napuntahan ng team namin, walang mga tao at kailangan magbangka ka pa. So, kung hindi mo pupuntahan, hindi mo talaga makikita. So, kaya naging paborito ng mga tiwaling opisyal ang flood control dahil walang nakakakita at walang pumupunta doon. So, pero hindi naman ibig sabihin masama, no? Nakakita lang sila ng butas para abusuhin itong flood control projects at yun na nga ang ginawa nila over the many years. Kaya yun ang aming focus ngayon, no? Siguraduhin na yung mga infrastructure na i-recommenda sa 2026 budget ay legitimate. At natutuwa ako dahil yung sinabit sa amin ng DPWH, wala nang flood control projects eh. Tinanggal na nila. Lahat, as in lahat? As in lahat, no? So from 900 billion, bumaba to about 600 plus billion. At tinanggal nila lahat ng
flood control projects yun. Pero hindi ibig sabihin na ibang mga projects wala rin ganon. So tuloy pa rin yung review namin sa mga roads, bridges, multipurpose buildings, at iba pa. Okay, yung nabanggit niya, tinanggal nila because of public pressure, I suppose. Pero paano yung mga lehitimong lugar na talagang binabaha at kailangan ng flood control projects? Hindi ba unfair naman sa kanila yon na dahil yung ibang proyekto pinagkakitaan, ninakawan ng mga politiko o contractor, ngayon madadamay sila? Paano po yan? Tama ka dyan, Christian, na collateral damage yung mga lehitimo naman. Hindi naman natin sinasabi nga lahat ay masama. No? May mga pinuntahan kaming mga, for example, flood pumps na legitimate naman. May pinuntahan kaming mga dikes na legitimate naman. Pero alam mo, ang flood control ay merong 4,000 line items. So, sa ngayon, hindi natin masigurado whether itong 4,000 line items ay totoo o hindi. At pangalawa, kung effective o hindi. Actually, linabag nga ng DPWH at ng DBM yung sarili nilang mga circulars kasi nakasulat sa circular ng DBM na bago pondohan, dapat shovel ready. Pag tinignan mo yung kanilang circular, yung ibig sabihin ng shovel ready, unang-una may feasibility study. Pangalawa, dapat may detailed engineering. Pangatlo, dapat may coordination sa local government. All of which, lahat yun, hindi present dito sa mga flood control projects na itong nakikita natin, yung mga ginagawa at nakikita natin ngayon. Itong the fact na tinanggal yung flood control allocations on the part of the DPWH, pero may assurance ba na wala magiging reincarnation yan o revival pagpasok niyan doon sa mismong budget process sa Kongreso, sa Senate at saka sa House? Dito kami sa Senate, and I can majority naman nakausap ko, no? I can speak with a lot of confidence na majority sa amin, halos lahat na nakakausap ko, ayaw na nila ng flood control, at least for now. Meron pang 350 billion pesos na hindi pa nagagastos from previous years for flood control. Kaya kahit nawala for 2026, meron pa namang mga construction na gagawin to dahil may mga natitira pa. Pero karamihan ng mga senador na nakuusap ko na nag-agree sila kasi ang unang proposal ko tanggalin talaga lahat at ilagay sa education. Lahat naman sila ng nakakausap ko agree. Ngayon kung tama ka, no, dahil ang budget process hindi lang Senado, meron pang Kongreso 'yan. So dalawa kami ang dapat mag-reconcile niyan. At least sa amin, no, sisiguraduhin namin na hindi na makakapasok 'yan sa 2026 budget. So, estimate niyo, Senator, kasi may mga nagtatanong sa akin, sinasabi, magkano ba kaya yung ninakaw talaga rito sa flood control allocations na ito? Sinasabi ng iba, billion-billion. Sinasabi ng iba, baka sumampa na sa trillion. Ang sinasagot ko, hindi pa natin alam yung ceiling Kasi hindi pa natin alam gaano katindi nakawan dito. Pero sa pagtansya ninyo, magkano ba yung perang pinag-uusapan natin dito na naibulsa ng mga politiko, DPWH officials, at saka contractors? Magagawa, more or less makakakuha ka ng ballpark figure. Hindi ka magkakaroon ng accurate figure diyan kasi corruption 'yan Diba? Ang corruption naman wala namang yung official receipt, no? Lahat 'yan ay puro mga based on testimony. So, if we do the simple math, ang allocation more or less lang ang allocation ng flood control a year is about, sabihin na natin more or less nasa around 250 billion. Ang lumalabas ngayon, ang kickback nasa around 40%. So 40? lumalabas yan. Diba? Lumalabas, narinig ko dun sa mga testimonies, 40% ang kickback. So kung 250 yan, so more or less nasa mga around 110 billion o yung 40%, more or less. Ngayon, nagre-range Meron sinasabi sila na 20% to 40%. So, lumalabas yan, siguro more or less nasa mga around 40 billion ang minimum to around 100, more or less 110 billion. Yan ang range. Yan ang range. Based doon sa testimonies na narinig ko doon sa Blue Ribbon. Kasi may mga testimony, di ba? Yeah. 40% sa ganito, 10% kay ganyan. So, kung i-estimate mo yan at 250 billion, nasa around, more or less minimum of 40 billion to around 110 billion. So that explains kung bakit itong mga Nepo babies, itong mga Nepo vibes, ang daming pambili. Billion to
Christian, hindi to million, no? Hindi to billion niya billion, no? So talagang talagang pinagyayabang nila yung kanilang kayamanan dahil biglang umusbong yung yaman nila Parang pinag-usapan dito, hindi lang isang mansion, di ba? Multiple mansions, nakabahay sa ibang bansa, hindi ba? Correct. Yun yung mga ano. So, hindi pa natin pinag-uusapan dito yung ghost project kasi parang lumalabas sa mga testimonies na marami ring ghost project. Pag ghost project, ibig sabihin 100% binulsa. Mm-hmm. So, hindi pa natin nakukuha nun, no? So, ilan line items pa lang nakikitang ghost project. But definitely, bottom line, may corruption. And, basically, yung estimate nyo pala, yung 40 to 110 billion, ano pa lang to? Substandard. Ibig sabihin natuloy, pero yung naiong pondo para sa actual project, konting-konti na lang dahil corrupted yung malaking substandard at hindi up to specifications. Kasi nung nag-inspect yung team namin, meron kaming mga na-detect na, for example, gagawin nila, let's say lang 10 kilometers. Ang ginawa, 2 kilometers lang. Ang ginawa, 3 kilometers lang. So may mga ganun kaming na-receive na information. So hindi lang substandard, kung hindi off-spec, no? Yung off specification yung kanilang ginawa. Or non-compliant to specifications. Okay, puntahan natin, Senator, yung binanggit nyo dun sa huling Blue Ribbon Committee hearing patungkol dito sa unprogrammed funds. Kasi ang isang napag-usapan doon, di ba, yung colleague ninyo, si Senator Joey Villanueva, nagpupuyo sa galit. Sinasabi niya, hanapin, ituro nyo kung nasaan dito sa GAA. General Appropriations Act, yung tinuturo ni Bryce Hernandez na insertions daw niya. Wala nga. Pero apparently, nasa unprogrammed funds. Paki-explain nga, ano ba ito unprogrammed funds sa ito? Very technical yan. Christian, in fact, sa mga ordinaryo nating mga kababayan, medyo mahirap maintindihan to. No? Dahil yung na-approve natin na budget, ang tawag dyan program. Ito yung pagtinig, yung hawak-hawak na libro, yung pinakita na libro ni Senator Joel, yan, lahat nandoon yan. Line item yan. Isa-isa. Isa-isa talaga yan, makikita mo. So pag tinignan mo, let's say, Albay, tapos anong municipality, makikita mo doon kung ano yung mga gagawin doon ng mga flood control, kalsada, multipurpose buildings, actually eskwelahan wala, no? But multipurpose buildings meron doon. Bridges, nakasulat rin doon. So, very transparent yun to a certain extent. No? Transparent siya kasi naka-line item. Nung gumagawa kami ng due diligence at hinahanap namin yung project ni Wawaw, hindi namin makita doon sa program. Nakita namin, meron pa palang isang set na budget na ina-approve natin. Ito yung unprogrammed naman. At ang ibig sabihin ng unprogram, kung merong excess collection, may bagong collection, dyan lang pa pwedeng pondohan itong mga unprogrammed projects. Pero natuklasan rin namin na itong unprogram lump sum pala. So in other words, ina-approve namin pero walang line item. Isasubmit lang yung line item within the year. So pag ganyan na nangyari at pag titignan mo yung definition ng pork barrel under the Bellica case, parang pork barrel siya dahil lump sum siya at sinasubmit lang siya during the year, no? At the request of DPWH, tapos i-approve ng DBM. Anong year yung pinag-uusapan natin? Anong fiscal year yung pinag-uusapan natin dito sa nakita nyong allocation na inirelease sa Wawaw Builders? Nakita namin yan for 2024, fiscal year 2024. 2024. So last year ito. Magkano yung unprogrammed funds doon sa national budget na yun? Okay. Ito, tinitingnan ko lang sa isang slide ko. For 2024, ang unprogrammed funds is 731 billion. Okay. B. Sa ngayon, sa 2025 budget? For 2025 is 363. At yung proposed is 200, for 2026 proposed is 249. Okay. So, ito, lump sum. Walang line item to. So, ano nakasulat pag tinignan yung budget? Itong unprogrammed, no, meron siyang mga iba-ibang line item. Pero meron doon isang malaking line item. Ang tawag nila sa GIP. Ito yung Support for Infrastructure Projects and Social Programs.
/strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Itong sa Masyadong gitna big. ito, ito talaga literally lump sum. Wala talaga itong line items. At bigyan kita ng halimbawa, for 2024 is 225 billion. For 2025 is 160 billion. So diyan nila pinapasok. So nung hinahanap namin, ba't di namin mahanap? Nakapasok pala dito sa sagip. Okay. At yun dahil nga, pina-explain natin sa DBM na itong sagip talaga is lump sum. No, para kung let's say ako DPWH, mayroon akong kailangan ng bagong tulay, tapos hindi nakapasok sa program, pwede ko ngayon ipasok sa unprogram. Parang nagkaroon ng parang dito. Nagkaroon ng petty cash in short. Pwede mo ilabas anytime, ganun ba 'yon? And anong safeguards nito? Ang safeguards dito ay dapat yung mga projects ganun rin, no? Dapat shovel ready, may feasibility study, meron ding detailed engineering. Pero nung tinignan namin, wala rin ganun. Walang mga feasibility study, walang mga detailed engineering. Request lang ng request sa unprogram. Kaya, ang DBM naman, approve naman ng approve. So, labas naman ng labas. Nakita rin namin na kalahati nung sagip ay pumunta sa flood control, no? On the average. For what year to? That's for 2024. Grabe. Munti ako mapamura. Grabe. Ako hindi ko rin, honestly, Christian, hindi ko rin akalain na ganito kalaki. No? Na ano lang to, based off. Kasi naghihimay nga kami na nakita lang namin to sa paghihimay. Yung binabanggit ni Bryce Hernandez, kasi ang allegation niya, 600 million daw, yung in-insert ni Senator Joel. Tama ba nakita ito sa unprogrammed? Tama yon. Tama, nasa unprogram siya. Actually, sinabi yun ni Senator Lacson, pero nakita rin namin sa review namin nandoon siya. Paano siya nakalatag sa unprogram funds? Ano yung nakasulat sa kanya? Under sagip din ba? Under sagip siya. Under sagip. Kasi sagip lump sum siya for infrastructure, parang ano siya parang catch-all siya Nakita namin meron siyang social services, meron siyang infrastructure, meron rin siyang other expenses ng executive tulad ng training, no, may mga ganyan rin Pero maliliit lang 'yon, that's a few millions lang. Pinakamalaki talaga yung infrastructure. Okay. So tama ba yung ang allocation dun sa sagip under and program funds dun sa 600 million na binabanggit ni Bryce Hernandez, 75 million. Yes, sa pagkatanda ko ganun Okay. yung Hindi ko lang hawak yung records ko ngayon pero tama, 75. Tapos pag pinagsama-sama, aabot siya ng 600. Ang tanong ko, hindi ba yun? On face value pa lang kaduda-duda na. Saka ba nakakita ng isang proyekto? Sakto, rounded off yung numero, at pare-pareho ng amount, kahit magkakaiba ng lokasyon. Napakadami yan. Kaya nga nung DBCC hearing, diba, linabas namin yung 6 na red flags. Isa doon sa red flags yung whole numbers. Kasi nga, kung gagawa ka ng detailed engineering, imposible magiging whole number yan. Kasi pag nagsukat ka na, iba-iba yung lalim ng ilog, iba-iba yung lapad ng ilog, diba? So, iba-iba yung cost dapat, no? Pero buo-buo yung numbers. Kaya nga pinapa-explain namin sa DPWH, bakit kung mayroon kayong detailed engineering? Dahil dapat shovel ready. So, dapat mayroon ng eksaktong number yan. Pero nga, buo-buo siya. At marami yan. In fact, I would say 100, halos lahat o lahat ng flood control projects, buo yung numbers. Ang tanong, paano nakalusot yung mga yan? Di ba, logically, paano namang magiging eksakto yung allocation for many different projects located in different areas? Paano siya nakalusot? Yan nga yung sinasabi namin sa DBM dahil sinasubmit to lahat sa DBM, and DBM should be very careful and cautious sa mga ganyan kasi sila yung gatekeeper ng budget Pag sinabit sa inyo, sa kanila, dapat rini-review nila isa-isa yan. Pag na-review nila, isasabit na sa Kongreso at sa Senado. Hindi lang, kasi pag sinadmit sa kanila, basura, at isinabit sa amin, basura. Di basura rin yung aming pag-uusapan. So, that's why, unang safeguard dyan should be DPWH. Kasi even in their, nasa circular nila, dapat nga,
may mga feasibility study, detailed engineering. Pagdating sa DBM, inulit-ulit yun. Tawag lang shovel ready. Pero nakalampas pa rin. No? Kaya talagang mga safeguards hindi nasundan. Paano ba yung proseso ng Senator? So, kunwari, meron ng allocation under SAGIP. Ako yung DPWH. Naisip ko, kailangan pala ng ganitong proyekto. Diretso lang ba ako sa DBM niyan? And then, marirelease na yung pondo? So, ganun kasimple lang. No? Magre-request ka lang based sa mga documents nakita namin. Kasi nga, unang-una, buo-buo yung number at nakita namin wala namang feasibility study. So, ang aking analysis yan, nung sinabit ng DPWH, in-approve kaagad ng DBM based on their submission. Di kung ganun, medyo mas madaling kurakutin pala ito. Kung ganun kasimple po yung pagre-release. Talagang pwedeng di pwede. Naaabuso na ngayon. No, naaabuso na ngayon. Dahil nga lump sum siya. Biro mo, for 2024, yung SAGIP 225 billion lump sum amounts. No? So, just imagine na kalahati niyan pumunta sa flood control. Oo nga, grabe. Teka, so, posible ba na may kasabot dito sa DBM? Kung naibulsa yung bahagi noong na-request na at ni-release na pondo galing sa program funds? Specifically sa GIP? Well, kung hindi kasabwat, definitely napaka-lax nila at maluwag sila sa kanilang controls. Dahil sila na mismo nagsabi dapat may feasibility study. At alam namin for a fact lahat yan. Sinabi na ni Secretary Vince, halos lahat walang plano. Imagine, walang plano. Meron kang amount pero wala kang plano. Siya na mismo during the hearing sinabi niya. So, in DBM themselves nag-approve ng project na walang plano. Okay. Nakita niyo rin ba yung parang kalakaran na ililipat from program allocation to unprogram funds ang ilang proyekto para mas madali siya sigurong ma-release o madali siyang ibulsa? Meron ganon. In fact, ito, tingnan ko yung data ko. Noong 2022, ang unprogram is only 250 billion. Noong 2023, lumobo siya to 800 billion. Noong 2024, 731 billion. So, in other words, may tinanggal sa program at linagay sa unprogram. Yung program kasi sigurado ka na niyan eh. May pondo ka na yan. Kung gusto mo gumawa ng proyekto, gusto mo sigurado may pondo ka na. No? So, maraming linagay na programa na nasa program, linagay nila sa unprogram. Ulitin ko lang po So, yung unprogram from 150 in 2022? 250, naging 800. Yes. Tapos naging 731B 2024. Yes. Unprogram to. Unprogram siya. Ito, tinitignan ko ngayon. Ang conclusion ko rito parang alam na this. Diba? Kaya ba't mo na maililipat lahat? Ba't mo na maililipat yan sa unprogram? Hindi po ba? Correct. Ngayon nga yung isang talagang para sa akin nakakapagtaka na linipat nila lahat sa unprogram yung ibang mga items. Bigyan kita halimbawa, yung isa sa mga ang ating Pangulo nagalit yung sa foreign assisted projects. Kasi kung inilagay mo yan sa unprogram, 'di ba pag foreign assisted meron kang government counterpart. Oo. So in project hindi tatakbo kung ang government hindi maglalagay ng government counterpart. Ilinagay yan sa unprogram. Ang problema, andyan na yung foreign funder, wala yung government counterpart. So hindi umpisahan yung project. Nakakahiya. Tsaka infrastructure yun eh. Ang kagandahan ng mga foreign funded, yung tawag natin foreign assisted, yan, walang corruption yan. Kasi talagang binabantayan yan ng mga Korea, Japan, World Bank, hindi talaga papayag yan na may kickback. No? So, ang kagandahan ng foreign assisted, walang corruption at malaki, big ticket projects. Tsaka yung iba yatang priority projects ng Pangulo, 'di ba? Hindi na-defund nalipat pa yata sa program, hindi ba? May mga ganung pagkakataon Yeah, may mga ganun, no. I think yung pinakamalaki diyan is yung foreign assisted kasi
dahil hindi ka makakapag-umpisa ng ng proyekto doon eh. Iba na-defund rin yung mga 4Ps, na-defund din yung alam ko yung AFP modernization, na-defund rin yan. Not defund, nabawasan. Nabawasan ang program. Nga pala, dalawa sa mga colleagues ninyo ay nadidikit dito sa issue ng pangumisyon di umano sa flood control projects. Based on what has come out dun sa Blue Ribbon Committee investigations, do you feel na sufficiently na ipaliwanag ng dalawang colleagues ninyo yung sarili nila, or they're not necessarily off the hook yet, at least? Well, ako kasi, Christian, I would look at the evidence. Not only yung testimonies ni Hernandez, kasi doon sa observation ko sa kanya, doon sa hearing, marami siyang pabago-bago at maraming pinipili niya kung anong sasabihin. Kaya kailangan talaga ma-vet mabuti yung kanyang sasabihin para hindi lumihis sa gusto nating mangyari na magkaroon ng accountability. Nagbigyan kita ng halimbawa yung kanyang fake driver's license. Diba sinabi niya hindi nakita, pero imposible naman yun dahil meron siyang account sa Soler na gamit yung fake driver's license. So kailangan lang i-vet yung kanyang sinasabi. But having said that, ang importante ngayon yung evidence Ano ba yung evidence na maglalagay sa mga politiko, no, dito sa nangyayari ngayon sa flood control? Yan bang insertion na yan? Paano ba maiwasan yan? Total, kayo naman yung head ngayon ng Finance Committee. Meron kayong counterpart sa House, yung Appropriations Committee Chair. Paano ba talaga maiwasan yung hindi na pwede mag-insert yung politiko? Insertion meaning dun sa BICAM or even sa small committee. Kumbaga, kung ano yung amendment sa institutional, yun na yun. Napakagandang tanong yan. At napakahirap rin sagutin, Christian, dahil enshrined sa power ng Congress at Senate ay mag-amend. No? Kaya nga, power of the purse, di ba? Under the Constitution. Dahil rini-review namin yung proposal, pag may mga hindi tama na proposal, pwedeng bawasan, ilipat sa iba. No? That's the power of the purse. Pero may mga, aminado ako, may mga pagkakataon rin na nalilipat yan sa mga projects na hindi rin coordinated sa executive or meron ng pre-arrange na usapan, no? Bigyan kita ng halimbawa, very concrete example. May mga projects na sabi sa akin ng mga executive sa executive branch na ilagyan ng pondo pero hindi naman ma-implement dahil walang coordination sa kanila, in iba walang lupa, in iba ito pagre-review ko lang ngayon, mayroong akong nakita mga projects sa TIEZA at sa Department of Tourism, magpapatayo ng mga tourism infrastructure, wala naman lupa. So nilagay ng congressman doon ewan ko kung sino, no? Actually hindi ko alam, mambabatas na lang, hindi nagyan ng mambabatas doon. Hindi naman tinignan kung may lupa o hindi. 2 years na hindi gamit yung pondo, sayang yung pondo. So that's number 1. Number 2, yun na nga, no, may mga di umanong aligasyon na meron ng mga pre-arranged usapan, no? Ibig sabihin maglalagay ng project doon, pero si mambabatas may kuusap ng contractor at contractor ang gagawa, no? So may mga ganun rin na aligasyon. Tsaka naka-advance na raw dun sa mambabatas, hindi po ba? So yan, madalas ko rin naririnig yan. Lalo na yung Napoles kasi na-reverse ngayon Dati nasa dulo siya. Diba? Ito, nasa unahan. So, ngayon wala pa yung pondo, nag-a-advance na. Nagpapaluwal yung contractor. Oo, parang ganun na yung bago. Na-reverse nga itong sistema Finally, Senator, dito sa binabanggit nyo na pagbabago, dito sa 2026 national budget, yung pagbura doon sa lahat ng flood control projects, I suppose medyo may mga umiiyak dito kung sakasakali. May mga naririnig ba kayong gano'n lumalapit na medyo, Senator, baka naman pwedeng pag-usapan yan. Kasi kung na-advance na di ba? O nakapag-usap na yung mambabatas at saka yung contractor at saka DPWH. Teka, baka hindi tayo makakabili ng bagong mansion natin next year or this year. Ang bilis ng isip mo, yun nga naisip ko rin. Sabi ko kung meron talaga, yun nga, no, allegation na mga advances, talagang maraming
maraming iiyak o pipilitin nila ipasok yung kanilang mga projects. Yan pa is something that we have to see. To be honest, hindi ko pa nakakausap yung aking counterpart sa House about itong issue na ito. Pero yan ang isang bagay na dapat namin pag-usapan. Dahil kung ipipilit nila, halimbawa, assuming lang, ipipilit. Tapos ang sabi ng Senate, hindi, ayaw na namin ng flood control, magkakaroon ng impasse, madedelay yung budget. Oo. Okay. Pero sabi naman ng Pangulo, diba, sabi niya naman na ready siya mag-re-enact budget basta kung hindi ito naayon sa national direction. Expenditure program. Pero ang reenacted budget prone din sa corruption eh. Meron ring pwede ring ma-abuse actually. Diba? Abuse. Kasi yung savings doon pwede mo ilagay sa MOE. Oo. So it's not necessarily a better option, 'di ba, when it comes to budgeting. Economically, it's not good for us kasi government is about 20% of our economic growth. So mawawala ka agad 'yun. So saka iba yung mga targets before na kinonsider kumpara sa targets ngayon. Yeah. But I think ang bottom line naman dito yung rally kahapon. Ang budget natin dapat nakatuon doon sa hinaing tsaka sa sigaw ng taong bayan kahapon. Hindi tayo pwedeng gumawa ng budget na taliwas doon sa sinisigaw ng taong bayan. Kaya ako personally at yung mga senador, hindi namin papayagan na maulit yung mangyari noong 2025 and beyond. Kasi yan talaga ang sigaw ng taong bayan kahapon eh. Senator Sherwin, maraming salamat for joining us tonight, and we look forward to the reforms or changes that you talked about dito sa 2026 national budget natin. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Christian. Thank you. Yan po si Senator Sherwin Gatchalian. Nakausap po natin. Bago po tayo magtapos, no? Teka lang, may ilang babatiin lang po tayo. Baka makalimutan natin. Okay, si Felindenberger, of course, kaibigan po natin from Vienna, Austria. Binabati po natin si Felipe Unlayao, na isa po sa mga Faxnatics natin dyan po sa Vienna, Austria. Birthday niya noong September 20. Happy birthday po sa inyo. Si Mr. Polly Santos, magandang gabi po sa inyo. Belated happy birthday po sa inyo. Kahapon, September 21. Nakakuha niya na yung kanyang Fax First t-shirt na in-order ng kanyang pamangkin na si Jill Marich ba to? Ayan, magandang gabi po sa inyo. Tapos yung ating kaibigan na si Felipe Salvosa, ito pinaalala sa atin, shoutout sa kanyang mami Rufina, Daddy Teddy at kanyang mga kapatid na sina Fel, Sel, AA, and Katrina. In short, sa buong Salvosa family, magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos of course, ang ating kaibigan at hairstylist na si Abel Pineda, nag-message po sa atin. Binabati po natin. Of course, si Abel. Saan po mga kasama niya dyan sa Hide to A Salon. Magandang gabi po sa inyo. Binabati natin si Marie Chris Ligayo at Kay Palang. Happy birthday po sa inyo. Okay? Si Jing Lingayen. Magandang gabi po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta. And of course, binabati po natin si Eileen Perez, ayan, kaibigan natin from GMA7. Pati na rin po si Maurice Hoson at ang kanyang ina na si Ma'am Dali Hoson. Magandang gabi po sa inyo. Si Juan Cristobal, nag-message po sa atin. Okay. Greetings kina JC Herrera, Lydia Garciano, mga teachers po dyan sa Claret School sa Quezon City. Magandang gabi po sa inyo. And of course, ito si Divine Bolido. Isa po sa mga na-meet po natin kahapon dyan po sa Trillion Peso March dyan po sa EDSA People Power Monument. Magandang gabi po sa inyo. May nagpadala sa akin ng picture niya. Yung picture namin together. Tsaka ibang mga nakausap natin sa Robinson's Galleria pa lang hanggang dun sa of course, EDSA Shrine, tapos sa People Power Monument. Pasensya na, hindi ko na po yung mga pangalan nyo, pero please do know that I really appreciate your support from the bottom of my heart. Maraming salamat po talaga. Okay? Kita-kita po tayo sa next episode natin. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lahat.
Bye.